Bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Pagka pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak, simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Puro senador lamang ang pinapangalanan nila. Dating senador man o kasalukuyang senador. Ang kinakaharap namin ng mga isyu ngayon bilang mga senador at bilang isang institusyon ng Senado. Naku po, isang malaking balita na naman ang kumakalat tungkol kay Senator Francis Cheese Escudero. Kilala siya bilang isa sa matagal nang nakaupo sa Senado at maraming beses na ring nagwagi sa eleksyon. Ngunit ngayon, hindi tungkol sa kanyang panukalang batas ang pinag-uusapan, kundi sa isang reklamo na maaaring magdulot ng mabigat na epekto sa kanyang pangalan. Ang tanong ngayon, ito ba ang dahilan kung bakit lalo pa siyang magtatagal sa Senado o baka ito na ang simula ng pagbabago sa kanyang posisyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Lumabas ang usapin nang may nagsampa ng ethics complaint laban kay Escudero. Ayon sa reklamo, nakatanggap daw siya ng 30 milyong piso bilang campaign contribution mula sa isang kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Malaki ang halagang ito at kung pagbabasehan ang batas, malinaw na bawal tumanggap ng ganitong uri ng donasyon mula sa mga kontratista. Ngunit sa halip na itanggi ang paratang, inamin ng senador na tinanggap niya ang pondo. Ang kanyang dahilan ay ginagawa rin naman daw ito ng ibang politiko. Subalit ang tanong ng marami, kung ginagawa rin ito ng iba, ibig bang sabihin ay tama na rin ito? Mas lumala ang usapin nang mapansin ng abogado na nagsampa ng kaso ang mga kakaibang detalye sa financial statements ng kumpanyang nagbigay ng donasyon. Ayon sa mga dokumentong kanilang sinuri, may halagang 35 milyon na bigla na lamang nawala sa record. Noong una, malinaw na nakalagay ito bilang retained earnings, ngunit sa sumunod na taon, binago ang numero at wala nang paliwanag kung bakit ito nabawasan. Walang footnote, walang paliwanag at walang malinaw na dokumento kung saan napunta ang mga pera. Kapansin-pansin na halos katumbas din ito ng donasyong ibinigay kay Escudero. Bukod pa rito, napansin din na matapos ang nasabing donasyon ay biglang lumaki ng sobra ang mga kontrata ng kumpanyang iyon. Mula sa dating proyekto na nasa daan-daang milyon lamang, umabot na ito sa bilyon-bilyon pagkatapos ng eleksyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay nakapokus sa Sorsogon na kilalang probinsya ni Escudero. Kaya hindi maiiwasan na maraming magduda kung may kaugnayan nga ba ang natanggap na donasyon sa biglaang paglobo ng kontrata ng kumpanya. Kahit walang direktang ebidensya na nagsasabing galing mismo sa kumpanyang iyon ang pera na ibinigay sa senador, hindi maikakaila na may malinaw na conflict of interest ito. Bilang isang veteranong senador na matagal na sa politika, dapat ay mas nagiging maingat siya sa pagtanggap ng donasyon. Ang ganitong halaga ay hindi simpleng bagay lamang. Responsibilidad ng mga nasa pwesto na tiyaking malinis at malinaw ang pinagmulan ng kanilang pondo. Kapag sila mismo ang kumikilos ng taliwas dito, paano pa aasahan ng mga tao ang kanilang pamumuno? Sa ilalim ng batas, hindi maaaring basta-basta i-impeach ang mga senador. Hindi sila kasama sa listahan ng mga opisyal na maaaring tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Ang natitirang paraan upang masuri ang kanilang asal ay sa pamamagitan ng Ethics Committee sa Senado. Doon dadaan ang reklamo at doon rin malalaman kung may pananagutan nga ba si Escudero. Ngunit alam ng marami na mabagal ang ganitong proseso at madalas ay nauuwi lamang sa mga mahahabang pagdinig. Ayon sa batas, malinaw na bawal ang pagtanggap ng donasyon mula sa sino mang may kaugnayan sa mga kontrata ng gobyerno. Kaya kahit sabihin pa ng kumpanya na hindi sila direktang may kontrata, kung halos iisang tao lang naman ang may-ari at ang negosyo, malinaw na mayroon talagang conflict of interest. Ang punto rito ay hindi lang basta kung tinanggap ang pera, kundi kung saan mismo nanggaling ang halagang yon. Saan nga ba nanggaling ang 35 milyong nawawala sa financial statement? At bakit parang tugma ito sa donasyong ibinigay sa senador? Mas nagiging komplikado ang usapin dahil hindi lang isang kumpanya ang sangkot. May isa pang kumpanya na halos parehong tao rin ang may-ari. Isa itong supplier sa panahon ng pandemya kung saan sinuspinde ang procurement law
Dahil dito, mabilis na naibigay ang mga kontrata at hindi na dumaan sa masusing proseso. Ang tanong, gaano nga ba kalaki ang kinita ng kumpanyang ito sa mga proyektong nakatali sa pamahalaan? At bakit tila paulit-ulit na sila ang nagiging paboritong supplier, lalo na sa probinsya kung saan may impluensya si Escudero? Kung titingnan, hindi na ito simpleng issue lamang ng isang senador na tumanggap ng pera. Malinaw na may mas malalim pa na problema sa mismong sistema ng pamahalaan. Hindi maiiwasang itanong kung paano nakakalusot ang ganitong klase ng galawan. May mga accountant na pumipirma at nagsasabing tama ang mga libro ng kumpanya. Ngunit kapag may nawawalang halaga at walang maayos na paliwanag, hindi ba't responsibilidad nila na ipaliwanag sa publiko kung ano ang nangyari? Kung mali ang financial statement, paano pa mapagkakatiwalaan ang mga kontratang hawak nila? May nagsasabi rin na dapat hindi lang si Escudero ang tingnan sa kasong ito. Ang mismong proseso ng pagpopondo ng kampanya at ang kakulangan ng masusing pag-audit sa mga donasyon ay malaking butas sa ating sistema. Sa ngayon, basta ideklara lang ng isang kandidato na may donasyong silang natanggap ay parang sapat na iyon. Walang masinsinang pagsisiyasat kung saan galing ang pera at kung may kaugnayan ba ito sa mga kontrata ng gobyerno. Dahil dito, madaling maabuso ang sistema at natatabunan ang tunay na pinagmulan ng mga pondong ginagamit sa eleksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, isa pang malaking hadlang ang mismong Senado. Alam ng marami na madalas protektahan ng mga senador ang isa't isa. Nakita na pagkatapos ng talumpati ni Escudero, marami sa kanyang kapwa-senador ang lumapit at nakipagkamay sa kanya. Kung ganyan ang sitwasyon, paano nga ba uubra ang ethics complaint? May posibilidad na hindi ito seryosohin at manatili lamang sa komite ng walang malinaw na aksyon, ngunit ang paniniwala ng mga nagsampa ng kaso ay may ilan pa ring senador na handang pumanig sa tama. May ilan na maaari pa ring magdesisyon base sa interes ng bayan at hindi ng kanilang kapartido o kaibigan. Mahalaga ring tandaan na ang pagiging senador ay hindi karapatan na nakatatak habang buhay. Isa itong posisyon na may kalakip na responsibilidad. Kung hindi ito igagalang, nawawala lang ang dignidad ng institusyon. Kaya sinasabi ng mga nagrereklamo na kailangan itong imbestigahan. Kailangan bigyan ng pagkakataon si Escudero na magpaliwanag, pero dapat ding malinaw ang magiging resulta. Kung may nilabag, dapat may parusa. Kung wala, dapat malinaw na maipakita kung saan nanggaling ang pera at bakit may mga nawawalang halaga sa mga libro ng kumpanya. Hindi na ito usapin lang kung mahirap ba intindihin ang mga dokumento o kulang ba ang paliwanag ng kumpanya. Ang tunay na tanong ay kung may tapang ba ang Senado na kumilos at ipaglaban ng tama. Hindi mahirap basahin ang reklamo, hindi rin mahirap maintindihan kung ano ang ipinapakita ng mga financial records. Pero ang pinakamatindi rito ay ang paninindigan. Handa ba silang harapin ang katotohanan kahit kapwa nila senador ang sangkot? Dito pumapasok ang mas seryosong usapin ng conflict of interest. Bilang dating Senate President, hawak ni Escudero ang isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa pamahalaan. Siya ang pumipirma sa pambansang budget. Hindi basta dumadaan ang pondo ng gobyerno kung hindi ito aprobado ng liderato ng Senado. Ibig sabihin, may kakayahan siyang makaapekto sa alokasyon ng pondo, kabilang na ang mga proyektong napupunta sa kanyang probinsya. Kaya nga malinaw na kung may kompanya na nagbibigay ng malaking donasyon at pagkatapos ay biglang lumaki ang kontrata nito, normal lang na may halong pagdududa ang publiko na hindi maaaring isantabi. Ayon sa mga nagrereklamo, nakita raw na lumobo ang kontratang hawak ng kumpanyang pagmamay-ari ni Lawrence Lubiano matapos ang eleksyon. Ang dating proyekto na nasa daan-daang milyon lamang ay umabot na ng bilyon-bilyon. At karamihan ng mga kontrata ay nakapokus sa Sorsogon, ang probinsya ni Escudero. Hindi man direktang masabi na ang donasyon ang naging dahilan, malinaw pa rin na may pagkakasunod-sunod ng pangyayari na kailangan ipaliwanag. Kung wala talagang masama, bakit tila nagtutugma ang mga galaw ng pera at proyekto? Dagdag pa rito, hindi maitatanggi na ang pirma ng Senate President sa General Appropriations Act o GAA ay mahalaga. Hindi basta mapapasa ang budget kung hindi ito dumaan at inaprubahan ng leader ng Senado. Bilang abogado at veterano sa politika, tiyak na alam ni Escudero
ang laman ng bawat pahina ng budget? Kung ganoon, hindi ba't natural lang na itanong kung paano na sigurong makakakuha ng malaking bahagi ang kumpanyang konektado sa nagbigay ng donasyon sa kanya? At kung totoo ngang walang pakialam si Escudero, bakit sa probinsya niya nakapokus ang mga kontrata? Ngayon malinaw na ang susi sa mas malalim na investigasyon ay testimonya mula sa mga nasa mismong proseso ng pagpapatupad ng mga proyekto. Halimbawa, ang district engineer na humahawak ng mga kontrata sa Sorsogon ay mahalagang makapagsalita. Siya ang makakapagpatunay kung paano napunta ang proyekto sa kumpanyang ito. Kung may whistleblower na magsasalita, mas lalakas ang kaso at hindi na maitatanggi ang mga koneksyon nito. Ngunit habang walang malinaw na pahayag mula sa mga taong ito, patuloy lang na mananatili ang mga tanong na ito. Ang kabuuan ng isyu ay hindi lang tungkol kay Escudero, kundi tungkol din sa kredibilidad ng Senado. Ang bawat senador ay hinalal ng bayan para maging huwaran at maglingkod ng tapat. Kung sa halip ay nakikita silang nakikinabang sa sistemang dapat nilang bantayan, tiyak lang na mawawala ang tiwala ng tao. Ang problema ay hindi lang nakapokus sa isang tao kundi sa mismong institusyon. Kung walang malinaw na aksyon, hindi lang pangalan ng isang senador ang mababahiran kundi pati ng buong Senado. Dito na nakasalalay ang desisyon ng mga mambabatas. May kakayahan silang baliwalain ang reklamo at protektahan ng isa sa kanila, pero may pagkakataon din silang ipakita na seryoso silang naglilingkod sa bayan. Kung talagang mahalaga para sa kanila ang tiwala ng tao, kailangan nilang ipakita ito sa aksyon at hindi lang sa salita. Sa lahat ng mga nabanggit tungkol sa isyong ito, malinaw na marami pang kailangang ipaliwanag at ayusin pagdating sa pananagutan ng mga taong nasa mataas na posisyon. Pero kung iisipin, hindi lang ito tungkol sa kanila, kundi pati sa atin bilang mga mamamayan. Kung may pagkakataon na makita mong may maling ginagawa ang isang makapangyarihang tao, handa ka bang magsalita at tumayo para sa tama kahit na alam mong may kapalit itong panganib? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.